it out against Onyx Esports. Pilipinas, 3 segundo na lang at magsisimula na ang Game 1 draft of this best of 7 series. Naway, manalo tayong mga Pilipino. Anong ine-expect natin dito sa draft? Nolan, Guinevere exchange for first pick. Pero you have to also look into the support matchup. Suns has been 100% successfully winning his games on his top 4 heroes. Nandiyan yung Valentina, yung Novaria, yung Gusion, and yung kanyang Kadita. Oo nga pala, isa sa mga kailangan din natin i-consider yun. Ang kinagandaan dito is magiging matchup niya with the Few kasi sila yung... Pwede natin sabihin na pwede maglabas din si Few ng mga kakaibang heroes. Actually, parang same sila na pwede mga gamitin, no? Yeah. In terms of their playstyle. Parang kontrahan na lang talaga. Ito yung pinakamalaking tanong eh. Kung ibibigay ba yung Nolan or kukuhanin ng AP Bren? Kasi sila yung unang... Sila yung blue side eh. First pick sila. Makikita natin kung ano yung magiging choice dito ng AP Bren. Open ng Bruno, open ng ang Matilda, pero syempre hindi na rin pwede ma-open dito yung mga Joy, yung mga Guinevere. Ayaw natin yan if you're AP Bren kasi nakita natin kung paano ginamit ito ng Onyx kahapon sa kanilang game number 3. And now, Onyx Esports, actually marami rin naman sila makakuha dito. Nandiyan pa rin naman yung favorite ng Filipino representatives natin, yung Arlot, and of course, yung mga tulad ni Valentina. So, again, Suns, remember, 100% win rate sa Valentina. You have to keep your eyes on the hero pool of Suns. And yung hero pool ni Suns, super respectable, I would say. One of the best kung titignan natin ang position 4. Isa sa mga kukunting players na biglaan na lang naglalabas ng sabihin na nating Gusion at iba pa. And this is gonna be very interesting, no? We are looking at the draft doon sa may bandang likod. What is happening right now, Midnight? Okay, nakaban yung Guinevere, nakaban yung Nolan. We got the Fred Rain for AP Bren, pero Suns has picked up the Valentina. Oo nga pala, nilatag kanina ni Midnight yung stats 100%, right? Oo. Para dito sa Valentina. So parang priority din ngayon ng AP Bren yung mga usual. Well, mataas din naman kay KLTC yung yung Fred Rin. To be fair, yung 100% medyo deceptive na kasi hindi pa naman talaga natatali Onyx. Pero ganun kabigat yung presensya ng mga heroes dito. Lalo kapag specialty talaga, yung favorite na ginagamit ng mga players, specifically on the side of Onyx. Kasi kilala sila as the best players in terms of mechanical skills sa Indonesia. At hindi lang yung mga micro na pinapakita nila, kundi yung killer instinct. Katulad na lamang ng mga nakita natin mula kay Kiboy doon sa Tigreal pick niya. Pero mukhang ang first 3 picks ng AP Bren ay ang Fred Rin, Matilda, at kasabayan nun ay Brody na pupunta sa kamay ni Super Marco. This time around, medyo mababa yung prioritization sa mga Claude, sa mga carry dahil kailangan mo talaga makipagsabayan ng early game laban dito sa Onyx Esports. And I feel like kaya naging Brody rin yung choice kasi it's a gold laner na kayang tumapat sa Bruno and medyo decent rin naman yung kanyang capability pagdating sa mid-game. And ang kinakita dito is, compared to the Bruno, mas malakas ang teamfight presence si Brody. Oh wow, Tigreal ang magiging pick ng side ng Onyx Indonesia. And this is their first 3 picks. May Deroth, Tigreal, at pati na rin yung Valentina na nabanggit nyo. Talagang pinractice ng Onyx yung Tigreal kasi sila din yung una naglabas nito this tournament. Na ginulat nila lahat na pwede at gana pala. Yeah. This is a very different variation from the draft that we saw yesterday. For one, nasa red side ang Onyx Esports. Kahapon, nasa red side ng Bren, ang AP Bren. And kaya nga naman nakuha ng Onyx 3 beses yung Nolan. Pero Onyx, so it feels like they have prepared for this draft of AP Bren. Even though yung Deroth ay medyo talagang telegraph dahil may Fred rin din si Kyle TZ rito. Pero ang kinaganda kasi dito sa Deroth is you don't know where it's coming from. It could come from the XP, it could come from the jungle. That is true. Isa sa mga flex picks na nagamit na rin ni Kyrie. Though hindi naging sobrang effective ng ginamit ni Kyrie to with a full damage build on the Deroth ay talagang nahirapan pa rin ang kanilang mga kalaban, especially with the micro mechanics na pinag-usapan natin. Last dance para sa side ng Onyx and AP Bren. Mukhang XP laners ang kanilang tinatanggalan. Yeah, kailangan matanggalin yung Khalid ni Boots. This has been very destructive for a lot of the teams that face against Onyx. Kasi number 1, ang taas ng kanyang physical damage. It's very hard to deal with in the lane kasi konti lang talaga yung mga laners, yung mga XP laners na kayang tumapat sa Khalid, yung mga Pakito. Pero looking at the bans of Onyx, sila rin kasi nagtanggal ng Pakito. So this is full respect coming now from AP Bren na even though may Deroth, pwede kasi i-flex yan sa jungle and nakita natin yan from Kyrie nung ginamit nila yung laban sa Blacklist International. Lilia as well, removing some of the hero pool ni Few dito. Although meron pa namang mga Novaria
kasi wala na rin yung Faramis dito. Tinanggal din ng Onyx yan. But still, this is Onyx showing na, okay, mag-Novaria ka, handa kami dyan. Oh, tsaka ano dito, makikita natin para sa side ng Onyx, mataas din yung respeto talaga nila kay Few. Kasi ito yung mga heroes na pag nahawakan ni Few, alam mo na magiging threat para sa kanila. So ngayon for AP Bren, parang pinafocus sila ngayon, tama ba, is more on the XP lanes. Yeah. Para ma-force din, di ba pag tinanggal mo yung ma-force din na parang medyo malimit kung saan mapupunta yung Diroth dito. Parang hindi siya masyadong magiging flex na hero. For the longest time, ganito yung style ni Coach Sheb and Onyx Esports. Na parang may mga pinaluluso talaga sila and they are ready and specifically equipped to deal with those set of heroes. And I feel like dito sa ginagawa ng Onyx, no, talagang yung flex nung Diroth and pati na rin nung again, yung lalabas na potential explainer or jungle ay nagiging fundamental sa kanilang approach laban dito sa Fredrin and Brody ng AP Bren. That's why this fourth pick might just be a marksman para maitago talaga nila yung role ng Diroth. So I think, nakatanggal na naman yung Bruno pero nandiyan pa rin naman yung Beatrix ni Chewe. Or yung Claude na sinasabi nating matagal ng talagang favorite na favorite din ng Indonesia, especially now that Claude has actually been, is experiencing a very high win rate. Oh, that's true. Grabe nga yung nakikita natin kay Claude ngayon. No? Masasabi nating isa sa mga nagiging priority pick sa gold lane. Ayun na. At mukhang yan nga ang kanilang kukunin. And comfort pick to, parehas ni Super Marco pati na rin ni Chewe. Yeah, talagang may mastery and specialty rin ng mga magkabilang gold laners. Pero again, AP Bren does have the upper advantage pagdating sa gold lane matchup. Pero we've seen adjustments come out from Claude players na hindi nirarush yung DHS, binibili lang yung leg plates, and nakakalabas sila ng laning stage na medyo masaya yung kanilang buhay. And ang kinagandaan dito sa side ng Onyx is that they are really focused on playing around the mid laners. Yung trio mid, yung tank, yung support, yung jungler, especially Kyrie. Kaya naman usually na itatawid talaga nila si Chewe pagdating ng mid to late game. But you are still in front of AP Bren na sobrang tindi mag-objective. Tsaka iniisip ko dito, yung Fredrin kasi parang pwede pag gawin na XP lane ng side ng Bren kasi ginagamit din siya ni Flap TZ. Pero ito na yung binabanggit na Midnight There goes kanina. Novaria. Ayan na nga. Novaria. And Arlott probably. Oh! Oy! Thumbs! Something new. The Thamos locked in. Ang bali-balita ko dito, hindi masyadong gumagana pero the Vengeance, I feel like that's something na pwede nating abangan. Well, it's a question of, do you put it on XP or do you put it on jungle? Oo. Pwede. Pwede siya. Gagana siya. Pero, syempre, si Coach Bren nga naman to at Bren Esports. Ang naglalabas ng Odette. Ang naglalabas ng mga kakaibang mga hero, Fusion sa may middle lane. Hindi na ako magugulat kung magiging effective or biglang babaguhin nila ang role. Tapos si Sieba. Dalawang heroes. Tapos si Sieba mag-pick. They have an answer. They have an answer. And it's the Terizla. Okay, casual matchup, laban sa Tams. Very favorable for the Tams. Hindi naman siya ganun kasama, pero actually masama pa rin yung matchup na yan. Lamang na lamang si Tamus dyan kasi hirap na hirap ang Terizla na makapag-clear ng wave laban sa napakasakit at early game damage ni Tams. Pero, again, it is really detrimental to their lineup to have this Diroth in a very successful position. Kasi kapag hindi, yung amount ng crowd control and damage yan ang gagaling sa AP Bren ay enough para wasakin yung early game momentum na pwedeng i-establish dito ng Onyx. Pero ang kinaganda naman sa lineup ng Onyx dito is that kapag static yung takbo ng game, masayang-masaya yung lineup nila. And grabe yung talagang suporta ng ating crowd dito, no? Nakikita na rin natin ang full 5 composition ng ating both squads here in game number 1. Again, this is a best of 7 series. 4 na panalo ang kailangan makuha ng isang team para makuha ang kampyonato ng M5. Wami, gusto ko nga pakiulit nga kung ilan best of ano? Best of 7 po ang ating laro. Ayoko mabanggit yung pangalan ko Best of 7. At nandito po si Chantel. So sana umabot ka ng 7 games dahil for I think in history, no, Midnight, there was a time or always has been na talagang may majority sweep ang ating nakikita. By the way, dito sa ating laban, kailangan nyo pa rin mag-watch out for the Smart Power prediction with hashtag Smart Powers M5. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye on the poll. Lalabas din yan mamaya pag-start ng Game 1 at pwede kayong manalo. Speaking of Game number 1, we talked about yung compositions nila. What are we expecting sa ating early game dito? No, mayroon ba tayong paglalabanan ng mga objectives na sabihin natin ko-contest agad? I think very important dito kung sino man nanalo sa XP Lane matchup kasi it does dictate a lot of momentum on both sides. And
Onyx Esports, actually, they are looking into playing with the Derot once again. No? Yung trio mate ng Onyx Esports dito. Kaya naman dapat matulungan nila yung trail sila kasi kapag hindi, talagang kakalmot-kalmutin niya ni Flap TZ and baka hindi makalabas si Butsu sa kanyang lane. And that might become an issue for the Derot. Kasi even if sabihin natin makunat yung, even if sabihin natin masakit yung Derot, kaya niyang tanggalin yung kunat ni Thams. The problem is, may damage din yung AP Bren. That's true. At grabe no, ang dami na natin kailangan abangan pa sa early game pa lang. Pero gusto ko munang balikan yung ating mga teams dito. No? Ang bigat kasi ng matchup na to. Kung baguhang viewer ka pa lamang ng M5, siguro maiisip mo, Indonesia versus Pilipinas. Pero hindi lang kasi basta-basta ganun. This has been one of the most sought out na laban talaga. Yep. Throughout the entire time na nanonood tayo ng M5. Magkikita na muli sa Grand Finals. This is no longer Philippines versus Philippines. It is Philippines versus Indonesia. Tsaka kung babalikan natin yung mga video kanina na pinalabas, parang sobrang layo na talaga na naging journey ng mga players dati. Color blue pa yung buhok nila Kiboy, nila Chewe. Kaya kahit ikaw, kung hindi ka talaga supporter ng Onyx, parang magiging interested ka sa story nila as a player kasi after all those years, after all those seasons, nandito pa rin sila at lumalaban para sa kanilang bansa. Kaya hindi mo pwede questionin yung motivation dito ng Onyx, especially the Indonesian team. Kasi ang tagal na naging dynasty ng Pilipinas. You can call it era, dynasty, whatever. Pero for Indonesia, Bren, bigyan nyo na sa amin to kasi tagal na namin itong hinihintay. 3 years in the making. Eh ngayon, nabanggit mo kanina, Womi, ang sinasabi dito ng Pilipinas, tayo pa medyo yung dehado. Kasi nakita natin yung resulta kahapon. And ang kwento ng 2023 is tapos na ba ang PH era? At dito natin malalaman yan ngayong gabi. And regardless kung ano mang mangyari dito, we've already said it, talagang may mababasag na storyline dito. The Golden Road para sa Onyx Indonesia at para naman sa Pilipinas ay yung pagsemento ng ating dinastiya at pagdepensa ng crown in the home country na hindi pa nangyayari for the entirety of the M series. And another thing, no, hindi pa ata tayo nakakita ng 7-game series for the longest time. Feeling ko dito lahat Ilang years na simula nung last 7-game series natin in the M series. Pinaka-unang complete na serye sa M Championship, I believe, was M2. M2. Yes, it was Bren Esports versus Burmese Goals. Kasi yung EVOS, alam ko, 3-1. 3-1 yung score na yon. And again, kumpleto yung nakita natin nung M2. And then after nun, puro sweep. So pwedeng premonition din ba to dahil Bren or AP Bren ang nakakompleto before? Pwedeng kompletuhin ba nila ulit? Who knows? Diba? Usually may mga ganun eh. Meron mga teams na talagang sanay sa mga Game 7 or talagang attracted sila sa mga ganong klaseng long games. At ang malupit dito, si Nolan, hindi niya nakompleto yung M5 journey niya. Wala talaga. Kasi may dati diba, si Freddy na believe itong M4, 99%. 100% contest ban rate, kasama niya si 1-1. Si Nolan hanggang 80% lang kasi lumulusot. Pero again, hindi pwedeng lumusot yan dito sa series na to. Bawal. Dito dapat, Nolan, Kyrie, X. No. Hindi kayo pwede magsama. Hindi kayo pwede mag-banding. Alam ko, M4 pa yon pero ibabalik natin ang X sa M5. X ka muna, Kyrie. Pigilan yan. Bawal ang Nolan dahil nga napakalakas niya kung babalikan natin yung mga games na nakita natin kahapon. Yung mga Nolan games at hindi lang para kay Kyrie, no? Feeling ko re-respetuhin din naman ng Onyx ang sabihin na nating Kyle TZ special na Nolan. At nandito na nga tayo sa ating pinakaunang laro of this best of 7 series. Naghihiyawan na ang Hive at mga Sonics dito sa venue. At sana kayo din sa mga bahay nyo. Tapatan na! Ano ba ang ating napapansin ngayon? Again, yung ikot sa XP, no? Ramdam nung dalawang player, yung dalawang jungle, actually yung dalawang team, sabi nila, okay, mainit tong XP matchup. Teresa versus Thams. Pero dito kasi magsisimula yung tempo ng laro. Especially that the first turtle, remember, is in the XP lane. So maging malaking factor to for both sides na makuha nila yung unang turtle. Kasi ito rin yung magdidictate kung for AP Bren, kaya ba nila labanan yung Derot? Or for Onyx Esports, kung magagamit ba nila yung Derot? O kung babalikan natin, para ginamit din ni Kyrie ng isang beses prior this game na naggamit siya. Kyrie tuloy matatawag ko sa Derot. Pero talagang tinatrail perfect. At speaking of positioning, mauna yata siya doon sa may bandang yon. And look at the zoning na ginagawa dito ng AP Bren against Kiboy. At sisimulan na nga ata ni Kyrie ang first turtle of the game. Pero makikita siya ni Ogwin at Kyle TZ with the reset as well. Aabangan natin kung sino nga ba ang kukuha nito. Pero 4 na tao mula sa Onyx ang magbabantay around that turtle area. Sabi kasi ni Midnight kanina, napaka-importante early objectives
Boots. Ayan, apat agad. Ginamit na rin dito flap. ang Astral Echo. And look at Boots. Wow! Papasok doon with the penalty zone. Halos walang mabuhay dito ang mga players ng AP Bren. And Kyrie will take that turtle. Flap TZ naghahanap pa rin, pero first blood ay mapupunta para sa side ng Onyx. Kyle TZ still alive. Si Boots naman ata ang susunod nila. Dalawa na nawala para sa Onyx at si Boots nangangalati na lang ang buhay. Mukhang hindi na kaya at makakatakas pa. It's gonna be a double kill para dito kay Flap TZ. XP lane matchup, Tams. Lamang na lamang, you give out the turtle. Magandang play mula kay Kyrie, Abyssum Strike into the retribution. Napakagandang penalty zone din mula kay Boots. Pero after iba to lahat, pinagkakalmot sila nung Tams. Oo, biglang dumating eh. Kaya naman pala, kasi Tams nga pala, if ever na ilabas niya, yung palakol niya, hindi ka na makakaalis pa. Oh, hindi ka na talaga makakaalis dahil sa nagkit. At rinig talaga natin. 2 kills pa lang ang napupunta. Hindi, 3 pa lang ang napupunta para sa side ng AP Bren ay naghihiyawan na. Pero tandaan natin, mahirap magkamali kapag Onyx Kalmado Esports na. ang kalaban. Pero malaking death yung kay Kyrie. Yung 1 death on the Dirot, it slows down the tempo and it also allows AP Bren to play very, very aggressive. Sumama na si Chewe. Ogwen. Okay, nakita natin dito, ginamit ng Circling Eagle. Tatlong tatamaan doon. Nangalahati ng konti yung shield ni Kyle TZ. Kaya alis na lang muna at dalawang kupunan. Kailangan nilang bagalan saglit. At nakikita natin yung si Few dito. Ayan, Chewe, tumatama. Chewe. Si Chewa magiging target nila. Pero alis na lang din habang si Kyrie nandun rin. Napakagandang pag-zone at paglalagay ng pressure for AP Bren at nakakalamang na nga ng 1,000 ang kupunan ng Pilipinas. At Onyx Esports, mukhang nahihirapan sila sa early game. Yeah, this is the downside of having a Dirot jungle. Kaya mong tapatan yung mga matchups, pero when it comes to high-paced lineups like this, na may damage, ay magkukulang ka talaga ng impact in the early game. Kaya naman di natin masyado nakikita yung presence ni Kyrie in this game. Kasi talagang hirap yung Onyx na makipagsabayan dito. Again, maraming crowd control, may damage din ng AP Bren, especially with the Tams. And dagdag pa natin dyan yung problema nila mamaya, yung vision na ibibigay ni Novaria. Now, Turtle, sisimulan ng AP Bren. This is the second Turtle of the game. At magtatapatan si Boots at pati na rin si Flap TZ. XP lane pa lang, kitang-kita mo na talaga na walang gusto magbigayan para dito sa ating dalawang kupunan. Nandito yung mga pokes, si Ogwen kalahati yung buhay, and Kyrie's here as well. Same goes with Kyle TZ. Si Kiboy, the set maker daw para sa Onyx naka-ready. But look at Kyle, kinakalaban niya na dito, Flap TZ at si Ogwen gagamitin ng Circling Eagle. Napakalayong ginamit na Flap yung TZ! penalty zone. And look at you! Saktong-sakto, sumasargo na naman! Targeted ka, boy! Hindi mo ba alam? Nasintado yan si Few. Pero mukhang ang Turtle ay magpupunta na sa AP Bren. Napakaganda ng control ngayon ng AP Bren. Objective control mula sa AP Bren. First step, reset, laban, poke, hero focus, target down. And Onyx, again, hindi nila kaya sabayan yung damage output and yung control na binibigay ni Kyle TZ, ni Ogwen, and specifically the Tams with the Impure Rage. Napakahapde ni Flap TZ in the early game. Grabe, sugod lang ng sugod ang AP Bren. Hindi talaga nila bibigyan ng tsansa ang Onyx Esports na huminga ng gaano. Pero mukhang maaga-aga ang paglalabas ni Sans na kanyang TV. Sabi niya kailangan niya kasi kumuha ng lakas eh. Lamang ngayon yung AP Bren eh. Confidence booster Kailangan niyang kasi. confidence booster muna. Kaso minsan placebo yan eh. Hanggang confidence lang talaga. Walang dating sa game eh. Hindi nag-translate. Pero tingnan natin na dahil yung hulingan nilang laban, ay nagkaroon ng baliktaran pero parang hindi yatang gustong ibigay ng AP Bren ngayon dahil patuloy-tuloy lang ang pag-ikot ni Kyle TZ at ni Ogwen. 3-man strong para sa AP Bren sa Kyle! itaas. Chewe, binabantayan. Mukhang wala nang makakakuha pa ng tore na yon kung di ang AP Bren. Onyx, makakadepensa naman sa kanilang goaltender. Hirap na hirap din talaga yung Onyx dito. Yung pressure lang na dinadala ni Kyle TZ kahit hindi siya mapagamit ng spell, yung tayo lang ni Fredrin, nakakatakot na parang may attempt kagad na mawapatay ka. Tapos si Kyrie dito, hindi rin siya secure. Natalunan yung Fredrin kasi may guiding wind din palabas. So yung aggression na pwede sanang dalhin ng Onyx Esports, hindi rin nila malamdaman. Kasi aside from the fact na kaya sila iligtas ng Matilda, hindi nila makita kung nasaan yung Tams kanina. Kaya naman natatakot din sila humarap. Dahil kapag binalikan sila ng AP Bren, masasaktan sila, especially with Flap TZ. Having that corrosion sight, yung movement na inaasahan dito ng Onyx Esports, malilimit. Tapos may slow pa na nanggagaling mula kay Novaria. Grabe si Ogwen, napakasakit na ng mga wisp niya against the side of Onyx. Kaya naman pala hirap na hirap
yung set maker daw ng side ng Onyx. Parang every time na sinasalubong siya, napapaalis si Kiboy. Kasi meron pang pwedeng na dumating na damage from AP Bren. At dadating na nga ang third turtle of the game. At mukhang si AP Bren na magkocontrol ng area na to. Astral Echo on to 3. At si Kiboy ay mapopok na rin nga dito ni Flap TC. Ayun, sinimulan na natin turtle. Pero Kiboy, dumudugo na siya. Circling Eagle yung palapaliko. Si Kyrie hahanapin nila. At napapaalis din ng mga 1v3. players ng Onyx. Habang si Kyle TC nandoon, nakadiretso sa may pagong. Paano kayo lalapit ngayon? Kasi si Kyle TC makakasecure niyan. Nice zone na nagmumula kay Flap. Kakabanggit lang natin, Astral Echo, may slow yan. Dagdag mo dyan, patong mo yung damage plus slow na nanggagaling kay Thumbs. Bawal kang dumikit sa objective ng AP Bren. And if you think na kaya mong tunawin yung Thumbs, may Vengeance, and again, Guiding Wind. Meron nga palang pangat-ngat. Parang ganun yung ginagawa nila ngayon di ba? Masakit na yung damage ni Ogwen, nakikita natin yung mga waves. Tapos si Flap TC, dire-diretso pa na, okay, bato pala call, tapos kuha pa ng call, tapos balik na ulit. Uy! Okay. Nagkaliparan lang. Hinatid sa Indo. Hinatid sa Indo. It is a 4-for-1 ang kill score. Lamang na ng 4,000 ang AP Bren. Pero gusto ko lang ulit-ulitin, no? Lamang man ang AP Bren ngayon in the early game. Huwag natin kalimutan na ang nangyari sa Game 1 kahapon. That was a 15K gold lead na natalo tayo. Bawal pa rin magkamali kapag Onyx ang kalaban mo. Oo, kailangan na. Maging continuous lang talaga yung kanilang ginagawa. Kaya very consistent din naman. Oh, consistent din. Kamuntikan. Alam mo, pasalamat yung Onyx, Pilipino si Kyrie, naretripan niya eh. Kaya nga. Retrigad eh. If ever, nakita naman natin yung ibang game review. Biglang nga nakakakuha ng mga objective sa mga kalaban nila. Sabi ni Kyrie, okay ko dun eh. Ang pogi ko dun eh. Nakuha ko, kaso na-force din yung retry. And again, yung binabanggit ni Womi kanina, hindi rin dapat maging relaxed and chill ng AP Bren kasi scaling din yung lineup dito ng Onyx Esports. And it's very also similar to their game number 1 kahapon, no, na yung objective and yung endgame conditions ng AP Bren, they have to still win this team fights. And knowing na, nakita natin yung laban ng Bren versus Blacklist International na nagiging ganoon din yung disiplina nila na pagdating sa dulo, talagang i-team fight nila bago mag-tower lock. But their main problem here in this game is, sa late game, medyo malakas yung presence si Claude. At yung Claude na to ay kailangan talagang i-pressure ng AP Bren ng tuloy-tuloy dahil alam natin si Chewe, regardless kung hindi makascore o ma-0-2, for some reason ay kumikita pa rin. Nakakahabol pa rin. Hindi talaga pwedeng mailitin ang Onyx Esports dito. Sisimulan na ng Onyx ang Lord. Si Boots ang hihila pero nandiyan na rin si Kyle. Si Sans! Si Sans! Saan ka daw pupunta? Kaya makapaalis na lang muna. Take note of the positioning of Kiboy dito sa ating team fight. Lalim. So hinahanap ngayon na kung nasan ibang mga players, sabi ng AP Bren, parang delikado, may nawawala, parang kakaiba yata ang ginagawa ng Onyx. Hindi nila makita sa guest list si Kiboy. Oo, kanina pa siya nawawala. Nagtatago doon sa hotel room ng Bren. Paano mo naman ba kasi hahanapin? The last place na pwede mong pag-isipan ay sarili mong base. Nasa likod lamang dito si Kiboy. Pero hindi ata alam ng AP Bren na nandoon na. At napakasakit na nga talaga ng kupunan ng AP Bren at kailangan ng umalis muna ng Onyx Esports. Pero Kiboy, Super Marco, naamoy niya ata pero bumalik din sa Lord. Oo, where is Kiboy talaga? Pero ginamit na gumamit ng penalty zone. Kaya naman si Boots mamatay na. Pero si Kiboy hindi pa rin yata aalis. Hindi pa rin talaga aalis. Anong plano ng Onyx ngayon? Kasi AP Bren lamang pagdating sa gold at pwede nang sumula dito sa may Lord. This is Flap TZ versus Onyx with the support of Ogwen. Hindi nila mapasok yung Thumbs. And grabe naman yung layering ng AP Bren. Masterful take. Pang-secure lang. Star Shatter, hindi pa nga napagamit ang retry si Kyle. First Lord secured para sa side ng AP Bren at papasok pa nga si Kyle TZ doon sa likod. Makakatore pa ata dito si Super Marco and that's another objective going to the hands of AP Bren. Tuloy-tuloy lang ang pag-aarangkada ng AP. Grabe, hindi makagalaw ngayon ang Onyx sa ginagawang pag-offense at pinaghalo to, mala offense ang depensa yung ginagawa ng AP Bren kasi guarded din sila if ever na gumawa ng kakaibang play yung Onyx against them. Etong si Flap TZ talagang acting Bureau of Customs eh. Totoo. Bawal pasukin yung Pilipinas eh. Hindi lang Bawal yan. masasalupay namin. Kumbaga parang malalapo-lapo na yung galawan. Pero imbis sila lapo-lapo, dinefend niya yung country eh. Pang Ito, depensa. inatake na niya, nasa dagat pa lang. Depensa Corona mode si Flap TZ. Ang sakit na dito ni Super Marco. Kanina pa tayo naka-highlight dun sa mga ibang players. Si Super Marco, okay lang na walang kill. Okay Marco? lang na 0. Pero meron naman maraming 0 yung damage niya. At ang sakit naman na kasi talaga ni Super Marco, no? At bukod pa dyan, si Flap TZ, sinabi niya sa interview, ano yun? wala nang mawawala sa akin. Kahit sino mong itapat
Tuturugin ko. Tsaka- At ginagawa niya ngayon yun. Kahit sino sa Onyx, kahit sinong humarap, tatalo na niya. Sabi niya, hindi ako nag-predict ngayon. Hindi ako nag-predict. Oh, sabi Laban niya- lang, ML lang kung ML. Kyrie, aray ko. Oh, ito na yung sinasabi natin na may damage na nga talaga si Super Marco at napakaganda ng pinapakita ngayon ng AP Bren. Parang kung ikaw yung Onyx, parang iisipin mo, hala, paano tayo dedepend sa mamaya? Oo, Parang ang hirap. Ang haba din kasi ng range ni Super Marco. And speaking of paano nga ba dedepensa, lagyan natin ng konting analysis, no? Ano bang kailangan gawin ng Onyx dito? Alam mo, sa totoo lang, kailangan nila humarap ng mali from AP Bren. Kaso mahirap hanapan ng butas dito yung kanilang composition. Kasi number one, very one-dimensional yung kanilang team fight. That's the problem with the Derot jungle, kaya hindi siya super popular. Kasi talagang ginagamit mo siya pang anti-tank. And now, if you look at the composition of Onyx, if hindi mo makuha yun, you're playing to scale with both the Valentina and the Claude. May pang team fight naman sila. Ang problema kasi is kulang sila ng damage. Kasi yung damage na inaasahan nila, na shutdown na in the early game, yung Valentina hindi rin makalapit dahil sa ginagawang pang zone ni Flap. So Onyx, kailangan nila mag-full commit either dito patayin si Flap or humanap sila tulad ng hinaharap ni Kiboy kanina sa Lord na makakuha sila ng isang magandang implosion play. Pero again, with this kind of momentum that is going in favor of AP Bren, lalo pat napakalakas sa kanilang team fight presence kasi si Brody ay napakalakas talaga sa pagdating sa 5v5. It's hard to crack this kind of composition, especially with the amount of gold that they have on their course. Nasa kamay na ni Kiboy ang bola. Kyle? Kailangan makahanap siya ng play. Pero si Kyrie ata ang nahanap ni Flap. Si Treleco? Kyrie, no choice na ata. Masyado ka kasing pogi, Tol. Ooh, Kyrie, una mamabagsak nila. Explosion! Perfect na play para dito kay Kiboy. Pero hindi sapat para dito sa Onyx. Kaya naman si Boots nakukuha na rin nila. And look at Super Marco. Tranchon! Ginamit dito Tranchon! Winter Tranchon. Hindi po tatakasin ni Pew. Pero aalis na si Sans. Pero nakita na natin ngayon ang mga Bees, ang AP Bren, ready dun sa mga setup play ng Onyx. Two-man down para sa side ng Onyx. At mukhang dalawang inhibitor turret din ang babagsak. Tatapusin na ba agad ng AP Bren in 14 minutes? May kita Marco! natin ngayon at Marco! natin ng PC. Isa-isang kinakatkat. And game number 1 goes to AP Bren. 14-minute win para sa AP Bren. At game 1 pa lang yan. Oo nga pala, game 1 pa lang. Pero kita na natin ang disiplina, yung play na ipinapakita dito ng AP Bren. Woo! Onyx lacked the firepower. Meron silang star power. Pero at the end of the day, AP Bren had the better composition, better early game, better execution, better objective control. And they had the better